Good morning. So, ito na yung day 4 entry ko ng aking 30 days vlog challenge. Maging na lang to short video. Makita nyo na sa bahay lang ako. So, pahinga ako today. Rest day ko sa work, sa gym. Pahinga muna. Medyo masakit ang mga muscle ko eh. So ngayon, focus ako ngayon sa business saka konting leisure. Kanina medyo nanood ako ng mga anime. Pero this time, itong oras afternoon, nag-focus na ako sa business. Kanina rin, medyo paunti-unti. Naasikaso ko yung e-commerce ko dito. Kasi susubukan namin magdagdag ng product. Hindi kasi basta-basta yung pagpo-post ng items sa Amazon. So, kailangan talaga isa na. Lalo na pagka-branded, may mga requirements. So, ano bang maganda pag-usapan ngayon? Ito nga, yung kahapon na-discuss ko. Yung about sa priority. Kasi minsan, sa isang araw, madami tayong gustong gawin, diba? Normal sa atin yung marami tayong iniisip. Gusto ko nga pag-usapan ngayon yung tingin ko itong paano natin ipa-prioritize lahat ng mga ginagawa natin everyday. Kasi unang-una, minsan sabay-sabay, diba? Tulad kahapon, sabi ko, mas maganda pag meron kayong pattern. And kasi mas madali nyo masusundan yun. Pero, diba, hindi naman kasi laging relevant. May times talaga na may biglaan, diba? Paparalyze tayo pag sobrang daming kailangan gawin, diba? Parang hindi mo alam kung paano mo siya pagsusunod-sunurin. Katulad nito, diba, na-handle ko tong dalawang business. So, hinahati ko yung oras ko dun. Ang ginagawa ko, actually gumagamit ako ng AI para tulungan niya ako kung paano mag-prioritize ng mga kailangan gawin. Nung una, sinusulat ko lang siya sa isang book dito. So, lahat ng mga naiisip ko na kailangan kong gawin, sinusulat ko. Okay naman siya, para siya naging reminder ko. Kaso, kulang is yung paano ipa-priority yung mga kailangan kong gawin. Kasi minsan, random ko lang siyang ginagawa. Na pag nakita ko, ito gagawin ko na to. So, ganun lang. Hindi ko lang kung ano yung priority na kailangan kong gawin. Diba? Parang minsan sudden lang nakita ko na ito yung madaling gawin, ito yung gagawin ko muna. Kaso minsan wala siyang order. So, minsan hindi ko pa siya kailangan ngayon. Pero ginagawa ko muna siya. Kasi nakalista siya dun. So, yun. Medyo chaotic siya. So, ginawa ko. Gumamit ako ng AI sa katulad ito, ChatGPT. So, ang ginawa ko, nag-program ako ng isang thread na dedicated siya for my daily task. So, siya nagbibigay sa akin ng ito ang mga priority mo. Ibigay niya sa akin. So, ngayon, isi-check ko siya. Sa akin yung kung paano ko siya, kung kailangan ma-execute ko siya that day. Like for example, ang pinoprogram ko sa kanya, sabi ko, ito yung mga kailangan kong gawin. Then, i-check niya yun. Pa-prioritize niya. Then, after nun, bibigyan niya lang ako sabi ko sa kanya, bigyan mo lang ako ng 3 pinaka-importante yung kailangan kong matapos.
Kasi may iba kasi akong idea or may iba akong gustong gawin na minsan, alam mo yung parang bigla mo lang may isip tapos gusto mo na agad gawin. May mga ganun akong senaryo. So, nangyayari, wala akong natatapos. So, ang ginagawa ko ngayon, nilalagay ko lahat kay agent, tawag ko, VA agent. Tapos siya nagsasabi na, itong tatlo muna, tapusin mo muna to bago ka mag-proceed sa isa. So, at least meron akong checklist kung ano yung kailangan kong gawin. Tapos sabihin ko, okay, minsan sabihin ko, bukas na yung iba. Okay, sige. Tapos kinabukasan, bibigay niya naman sana, ito kailangan mong gawin. Para sa akin, malaki siyang bagay kasi natutulungan niya akong bigyan ng reality check. Kasi minsan sa dami ng gusto kong gawin napaparalyze ako. Ginawa ko dun sa VA ko, maging stricto siya sa akin. Para hindi ako sumisegoy masyado. Like for example, tatype ko sa kanya lahat ng idea ko, bibigay ko lang. So ngayon, sasabihin niya, okay, 4 later on na yan. Tapos yung muna itong tatlo, update mo ko kung may natapos ka na dyan, saka natin idadagdag yung mga iba mong idea. Meron akong meron akong VA agent para sa mga daily activities ko. Then, meron din akong isang VA agent para sa dalawa kong business, tig-isa sila, so 3. Then, pang-apat ko yung itong sa content creator. So, tinutulungan naman ako ni content creator VA ko na gumawa ng content. Sa ngayon, hindi pa tapos. So, next week, gagawa na ako ng program gamit nitong content creator VA ko. So, tutulungan niya ako mag-isip kung ano yung mga gusto kong, siya structure kung paano ako gagawin. Then, yung sa dalawang business ko naman, ganun din. Yung isa, product research para sa e-commerce ko. Yung isa ko naman, para naman sa mga internal documents namin doon sa isang business na inaasikaso namin ng mga partner ko. So, tutulungan naman niya akong gumawa ng mga documents, strategy, yan, kung paano yung mga para sa business development. Ayun. So, yung pinaka-main na VA agent ko, yun yung sa daily task ko. Nakaprogram din siya na na i-check niya yung ibang VA agent, mga sub-VA agent, na yung sa content creator, yung sa e-commerce business, itong sa business namin sa Pilipinas. So, 3. Ang gagawin ni main VA, i-check niya itong 3 kung ano yung outstanding ko. Tapos i-categorize niya, ito muna unahin mo, mas importante ito. Sunod-sunod ito. Diba? Tapos later on, kailangan mong gawin to. Ganun ang naging program niya. So, si main VA ko, yung daily task ko, kung ano yung importante kailangan gawin, i-categorize niya yun, depende sa 3 to. So, para sa akin, mas organized. Pero may mga task na mahirap, alam mo naman ang brain natin, laging gusto is, easy way, pinakamadali gawin. So, may mga task ako na nahihirapan akong tapusin kasi ang daming kailangan. Medyo na-hold ko yun, pero at least nai-remind ako ni main VA ko na kailangan ko siyang tapusin. So, yun. At least kahit pa paano may direction. Yung mga priorities, pagka-priority ko ng mga bagay-bagay. Yun lang, advice ko lang na lahat tayo, syempre kahit pa paano, sa dami natin ginagawa everyday. Kung paano ipaprioritize yung mga bagay-bagay. Kung ano yung tools na pwede ninyong gamitin, makakatulong sa inyo. Gamitin nyo para at least kahit pa paano mapadali yung process and buhay nyo. Sa akin, yun. Before, notebook lang ako kasi kailangan i-record ko lahat.
Kasi marami tayong idea. Kailangan nyo i-record, voice record, diba? Pareho nabibigyan ko ng atensyon yung mga bagay na kailangan. Ako po si Ryan D. Guzman. Isa po akong new entrepreneur dito sa Dubai. Itong channel na to, itong YouTube channel ko, unang-una para sa mga bagong sumusubok mag-business. At the same time, kung ano yung mga tools na pwede ko magamit para makatulong sa pag-set up ng business. Yun naman, yun ang mga naisip ko na pwede ko ma-share sa ngayon. Next time, mag-i-English na tayo. So, yun nga, salamat ulit. Thank you sa mga subscriber ko. Mapapagalitan ako pagka nag-skip ako ng sa challenge ko eh. So, yan. Salamat ulit. And back to work na ako. Thank you. Salamat. Bye-bye.